Ka-Express, habang papalapit ang dalawang napakabigat na laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan at Iran, unti-unti na ring lumilinaw kung sino ang posibleng bumuo sa Final 12 ni Coach Tim Cone. At base sa kasalukuyang sitwasyon ng national team, parang 10 pangalan na ang mahirap nang alisin sa equation. Junmar Fajardo, AJ Edu, Kai Soto, Justin Brownlee, Chris Newsome, Dwight Ramos, CJ Perez, Scottie Thompson, Kevin Kimbao, and Carl Tamayo. Pero linawin natin, wala pang official na Final 12 na inilalabas ang Gilas. Ang 10 ito ay projected core batay sa availability, role and history nila sa sistema ni Tim Cone. Ang pinakamalaking development ay syempre ang pagbabalik ni Kai Soto. Sumipot si Kai sa unang ensayo ng Gilas noong August 17 at mismong si Cone ang nagsabing maglararo ang 7'3" center sa August window. Tinawag pa siya ng coach na isang game changer para sa national team. Kasama niya sa frontline sina AJ Edu and Junmar Fajardo at mas espesyal ang window na ito para kay Junmar dahil ayon kay Cone, inaasahang ito na ang huling dalawang laro niya para sa national team. Sa perimeter naman, napakahirap isipin ang Final 12 na walang Dwight Ramos, Chris Newsome, Scottie Thompson and CJ Perez, habang sina Kevin Kimbao and Carl Tamayo ang nagbibigay ng youth, size and versatility. Kaya ang malaking tanong ngayon, sino ang kukuha sa natitirang dalawang pwesto? At dito nagiging napaka-interesting ang labanan. Kapag pinag-aralan natin ang construction ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone, malinaw na hindi lamang individual talent ang basehan ng pagpili niya ng Final 12. Importante ang familiarity sa sistema, defensive versatility, size, chemistry at kakayahang maglaro ng iba't ibang role. Kaya naman kung gagawa tayo ngayon ng projected roster para sa dalawang crucial games kontra Jordan sa August 28 and Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena, may 10 players na talagang napakalakas ng argumento para mapasama. Unahin natin ang frontline. Kai Soto, AJ Edu, and Junmar Fajardo. Ito ang kombinasyon na matagal nang gustong makita ng maraming Gilas fans na sabay-sabay na available. Ang pagbabalik ni Kai ang pinakamalaking pagbabago dahil 2 taon siyang hindi nakapagsuot para sa senior national team. Hindi lamang siya bumalik sa training, kinumpirma mismo ni Tim Cone na maglararo si Kai sa paparating na window. Sinabi rin ng coach na malaking bagay ang presence niya dahil do or die na ang sitwasyon ng Pilipinas. At kung si Kai ang magbibigay ng length, rim protection and finishing above the rim, meron namang athleticism and mobility si AJ Edu. Si Junmar Fajardo naman ang veteran anchor sa gitna. Lalong nagiging mahalaga ang dalawang larong ito para kay Fajardo dahil sinabi ni Cone na ito na ang inaasahang huling window niya sa Gilas. Kaya posible nating makita ang isang symbolic passing of the torch mula sa pinakamagaling na PBA big man ng kanyang generation patungo kay Kai bilang center ng future frontline ng national team. Pagdating naman sa naturalized slot, Justin Brownlee pa rin ang obvious choice. Hindi nakadalaw si Brownlee sa unang practice dahil hindi pa siya nakakabalik mula sa United States. Pero hindi nagpakita ng malaking concern si Cone at sinabi niyang inaasahan nilang darating din si JB shortly. Galing si Brownlee sa recovery mula sa hamstring injury na naging dahilan din para hindi siya makalaro sa laban kontra Australia noong nakaraang window. At alam na natin kung gaano kahalaga si Brownlee sa sistema ni Cone. Siya ang player na kayang gumawa ng sariling puntos, gumawa ng tamang desisyon sa crunch time, maglaro bilang wing or power forward, at higit sa lahat, naintindihan niya ang offensive and defensive principles ni Coach Tim. Susunod si Dwight Ramos and Chris Newsome. Pareho silang quintessential Tim Cone players. Versatile, disciplined, and willing gumawa ng trabaho kahit hindi sila ang leading scorer. Si Dwight ay kayang humawak ng bola, umatake sa basket, mag-rebound at dumepensa sa maraming posisyon. Si Newsome naman ay nagbibigay ng perimeter defense, athleticism, and secondary playmaking. Pagkatapos ay nariyan sina Scottie Thompson and CJ Perez. Si Scottie ang nagbibigay ng rebounding mula sa guard position, hustle, transition play, and connective passing. Si CJ naman ang maaaring gamitin bilang instant offense, isang aggressive guard na kayang sumira ng depensa gamit ang bilis and penetration. At huwag natin kalimutan ang parehong younger forwards na sina Kevin Kimbao and Carl Tamayo. Pareho silang may size and shooting ability na napakahalaga laban sa Asian teams na malalaki at physical.
Sa previous third window final 12, parehong kasama sina Kiambao and Tamayo, kasama ni Dwight, Scotty, Newsome, Junmar, and AJ Adu. Kaya kung pagbabasehan ang role, continuity, and current availability, napakalakas talaga ng argumento na ito ang projected core 10. Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Adu, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome, Scotty Thompson, CJ Perez, Kevin Kiambao, Carl Tamayo. At kung tama ang projection na yan, dalawa na lamang ang kailangang piliin ni Tim Cone. Doon nagsisimula ang tunay na roster battle. Kung 10 na ang projected locks natin, ang pinakamainit na usapan ngayon ay kung sino ang dalawang players na kukumpleto sa Final 12. At may isang pangalan na biglang naging napakahirap balawalain. Juan Gomez Del Llano. Malakas ang argumento ni Juan GDL dahil siya mismo ang isa sa pinakamagandang performers ng Gilas noong nakaraang window. Sa laban kontra New Zealand noong July 3, nagtala siya ng 23 points at naging isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naitulak ng Pilipinas ang Tall Blacks hanggang overtime bago matalo, 106-102. Nilimitahan na lamang siya kontra Australia dahil sa ankle injury. Ngayon, sinabi mismo ni Juan na nasa pinakamagandang kondisyon na siya at handang tumulong sa dalawang crucial games kontra Jordan at Iran. At bago ang Gilas break, maganda rin ang form niya sa PBA. Nagtala siya ng 19 points, 6 rebounds, and 8 assists para sa Converge sa panalo kontra NLEX. Ibig sabihin, hindi lamang history ang argumento niya. May momentum siyang dala papunta sa national team camp. Kung performance ang pagbabasehan, mahirap hindi ilagay si Juan bilang isa sa pinakamalakas na kandidato para sa 11th spot. At ang tanong ngayon ay ang number 12. Diyan papasok ang tactical decision ni Coach Tim Cone. Maaaring kailanganin niya ng isa pang pure guard, defender, shooter, or additional front court insurance depende sa magiging kondisyon ng buong roster. Isa sa natural na pangalan sa conversation ay si RJ Abalientos na matagal ng bahagi ng Gilas pool at nagkaroon na rin ng pagkakataong maglaro sa sistema ni Cone. Kasama siya sa original 18-man pool ng 2027 World Cup qualifiers kasama ng karamihan sa projected core players. Pero hindi automatic ang spot. Pero isang bagay ang siguradong nagbago. Nandiyan na ulit si Kai Soto. At kapag pinagsama mo sina Kai, Junmar and AJ sa frontline, Brownlee sa wing, at ang familiar core ng Gilas sa perimeter, mas kompleto at mas nakakatakot tingnan ang national team kumpara sa nakaraang window. Ngayon, dalawang pangalan na lang ang hinihintay natin. Sino ang karapat-dapat sa last 2 slots ng Gilas Final 12? At ito ang Express in Focus and bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.